Kabilang ang tinatawag na sinkers o pabigat gaya ng bato sa mga na-recover na sako ng buto ng Philippine Coast Guard sa Taal Lake. Pumalag rin ang PCG sa mga patutsada sa social media na tanim ebidensya ang nakukuha nilang mga sako. May Agenda Weekend Report si Joash Malimban live mula sa Laurel, Batangas. Joash, ano ang latest updates there? PCG kanina na may mga kasamang pampabigat o bato, yung mga na-recover na 2 sako kanina sa ikalawang araw ng search and retrieval operations dito sa may Taal Lake. Kabilang sa mga sinker na ito ay matatalas daw ng mga bato na posibleng nag-cause din ng pagkasira ng ilang mga sako na pinaglalamanan ng ayon sa PCG mga suspicious objects. Paninindigan ng PCG itong mga na-recover na mga sako, in total ay 5 na, ay hindi daw tanim ebidensya. Hindi kami mag-aaksaya ng panahon dito at nung risk, nakita nyo yung risk, no? Lalo na sa mga divers namin, kung ganun lang yung appreciation namin sa paghahanap. Walang tanim ebidensya sa paghahanap ng missing sabongeros. Yan ang pinanindigan ng Philippine Coast Guard matapos mahanap ang 2 sakong naglalaman umano ng suspicious objects kahapon. Ayon kay Commodore Jeronimo Tovilla, gutay-gutay na ang mga sako nang matagpuan ito ng technical divers at kinailangan pa umanong ibalot sa isang fine mesh net para ligtas na maiangat mula sa ilalim ng lawa ng Taal. Doon sa depth ng 70 at yung 50 kanina, gutay-gutay na yung sack. The sack, no, containing whatever it is na nandun, kinoberan lang natin siya ng net, if you could just imagine. Para, again, pag inakyat mo, hindi siya kakalat. Kasi tubig yan eh. Noong Huwebes, kinumpirma rin ng DOJ na may natagpo ang isang sako sa lakebed ng Taal na naglalaman ng mga sunog na buto. Wala pang kumpirmasyon sa kasalukuyan kung sa tao ang mga butong nakita. Usap-usapan sa social media kung bakit umano mukhang malinis at bago ang sako na pinagpapatungan ng mga nakitang buto sa mga inilabas na larawan. Paglilinaw ng PCG. Siyempre, yung sako na pinaglalabanan nung unang nakita, punong-puno na siya ng lumot. So, then burned the objects pa na sa loob. So, in order for the investigating team to appreciate, makita yung laman, ipinatong siya sa mas malinis na sack na nandun din sa area. Kasi hindi mo siya mapipicturan, marirecord. Mensahe ni Commodore Tovilla sa mga may agam-agam umano sa mga isinasagawang operasyon. Kami, yung aming puso at isip, talagang linalagay namin dyan. Every time we do the dive, nakalagay yung kalahati ng katawan ng mga divers namin sa peligro. So, hindi ito biro-biro at kailangan bigyan ng spekulasyon yung effort ng ginagawa. Ayon sa PCG, magtutuloy-tuloy pa rin ang search and retrieval operations para sa mga labi ng missing sabongeros na ayon sa whistleblower na si Dondon Patidongan, dito sa lawa ng Taal makikita. Wala pang kumpirmasyon kung ano yung iba pang mga laman specifically ng mga na-recover na sako ngayong araw bukod dun sa mga sinabi ni PCG Commodore Tovilla na mga pabigat o mga bato. Pero kasalukuyan na raw itong na-turn over sa SOCO para sa forensic investigation. Joash, may binigay ba na timeline kung kailan natin makukuha ang results ng forensic exams dito sa mga nahanap sa mga sako, laman ng mga sako? Walang specific na timeline pero nang tanungin natin dito si ASEC Mico Clavano o si DOJ ASEC Mico Clavano kahapon ay 24 to 48 hours daw yung kakailanganin para ma-certify kung yung mga na-recover na buto ng Huwebes ay certified na tao. Pagkatapos daw nito ay dadaan sa DNA analysis nang sa gayon ay ma-cross-check kung ito bang mga na-recover na mga buto na ito ay magmamatch doon sa DNA ng mga kamag-anak ng mga missing sabongero. Pero yung iba kasi na na-recover mula kahapon pati ngayon ay hindi pa natin alam or wala pang confirmation kung nasang agency ito pinadala at nasang level na ng forensic investigation yung dinadaanan ng mga ito. Kanina lang, tinurn over sa SOCO yung mga na-recover na sako ngayong araw pero hihintayin pa natin yung determination ng SOCO kung itong mga na-recover na mga sako o yung mga contents nito ay mga buto ba ng mga tao
o kung ano man yung mga laman pa nito. Ann. Right. So ano ang magiging next move ng Coast Guard? Patuloy ba ang technical diving activity bukas kahit Sunday? Oo, Ann, sabi ng PCG kanina, ito raw kanilang technical diving operations ay tuloy-tuloy na raw, araw-araw na raw ito kahit Sunday as long as the weather permits. Yan yung sinabi ng PCG kanina. So as long as hindi naman daw ganun kalakas yung ulan o ganun kalakas yung hangin at hindi ganun kalakasan yung underwater current dito sa Taal Lake, ay magpapatuloy yung kanilang technical diving operations. Ann. Joash, mas extensive na ba ngayon yung search operations dyan sa Ground Zero? Mas malayo na ba yung na-cover na area? And gumagamit na ba sila ngayon ng new technology like yung mga deep diving drones na sinasabi? Ngayon kasi ikalawang araw pa lang ng search and retrieval operation. So from the search location kahapon, nag-move lang sila ng 20 meters away from that para sa kumbaga sa next na location ng kanilang pag-searchan nitong mga labi na mga umano'y missing sa bungeros na nandito sa Taal Lake. Doon naman sa mga technology, pauna nang sinabi ni DOJ Secretary Boying Remulla na sumulat sila sa Japan para mag-ask ng technological assistance para dito sa gagawin ngang retrieval operations. Kasunod pa niyan, meron na rin daw cooperation with DENR para sa mga susunod na araw ay magkaroon ng mapping system, pati na rin yung sonar technology na kinakailangan nang sa gayon ay mas mapadali yung pagsa-search ng ating mga technical divers. Kasi nabanggit ni PCG Commodore Tuvilla kanina na ngayong araw daw nag-iba yung karakteristik ng tubig dito sa may Taal Lake dahil zero visibility na compared doon sa kahapon na kapag 1 metro yung layo ng diver, nakikita niya pa yung kanyang hinahawakan. Pero ngayon, zero visibility na raw yung tubig at maaari pa raw itong magbago sa mga susunod na araw. Ann. Alright, maraming salamat, Joash Malimba, nag-uulat live mula sa Laurel, Batangas.